Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Mapapansin po niyo yung seal. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Tiningnan ng mga kasamahan natin dito and they were required to submit a certified true copy. At if some of our members are not satisfied, then so be it. Hindi pong maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Wala na po kayong oras, Deputy Speaker Marcoleta, at sana po ay tapusin nyo na po ang inyong line of questioning. Kasi po, Mr. Chair, karamihan po sa mga journalist ngayon, kung ano-ano po yung mga ginagamit nilang pamamaraan. Halimbawa po yung source-based stories. Misa po naabuso ito eh. Sinasabi nila, according to one analyst, observer, who requested anonymity, paano po natin masasabi kung talagang existido yung mga tao na yun? Minsan po, nagre-resort sila sa poetic license. Para yung mga artist po, yung mga pintor, minsan nagdi-debate sila sa normal. Akala nila mga artist din sila eh. Para i-wind up ko po, payagan po nyo kung basahin ko lang itong nakasulat sa librong ito, News for Sale, The Corruption and Commercialization of Philippine Media, 2004 edition. Ito Sige po, pakibasa po ninyo. Ito po ay copyright 2004 Philippine Center for Investigative Journalism. Ito po ang malungkot na pagtatapat ni Ms. Sino po Malu ang sumulat Mangas. ng librong inyong babasahin, Congressman Marcoleta? Nakalagay po rito Chay Florentino Hofilenya, pero meron pong mga forward po ng editor's note ni Sila Coronel, Executive Director, Philippine Center for Investigative Journalism. Sige po, ituloy po ninyo. Sabi po niya sa page 93, corruption in the Philippine media remains endemic, almost systemic. It afflicts generally all levels of the organization in most of the newspapers, tabloids, radio and television networks. The bribe givers and the bribe takers have evolved a subculture and language all their own. PR agents and publicists of the government and the private sector have significantly eroded editorial discretion. Enterprise stories are rare, and in many instances, news subjects dictate and control the flow and focus of the news. There is apparent breakdown of command and discipline in many newsrooms. Editors think many reporters are inferior in craft, intelligence, and integrity, while many reporters harbor only grudging respect, or none at all, for their editors. The press corps has become the single biggest influence on many reporters. Ito pa po. Sa page 33 po, ito po nakasulat. Apart from the paramount importance of ratings, many of the networks also had to deal with the biases and preferences of their owners and top news executives. In early 2004, for example, some ABS-CBN staff noticed a pro-FPJ slant in some news reports, particularly those aired on TV Patrol, the network's flagship news program. Network insiders attributed this to the fact that ABS-CBN Vice President for News Production, Jake Madirazo, known to be close friend of FPJ supporter Eduardo Dandinko Huangco, had taken charge of the newscast. The other administration candidate who did very well in the senatorial race was Rojas, page 38. After a cameo appearance in the comedy show, Okay, Fine, Whatever, he bombarded the airwaves with his Mr. Palenque political ads. Rojas used Mr. Palenque image to appeal to the masses even as his handlers link him romantically to Corina Sanchez. News of the supposed romance was in newscast, gossip programs, and on radio and newspapers. The ABC-CBN broadcaster also endorsed Rojas on our popular morning show on radio station DCMM. The buzz created about a relationship no doubt helped Rojas zoom up from number 17 post in mid-January to become the number 1 senator. Last question po, Mr. Chair. Mr. Katigbak, meron po ba kayong mapagtitibayang dokumento na lahat po ng mga political ads na binayaran ng mga candidates ay sinumite sa isang ahensya, halimbawa ang COMELEC, para makita natin kung yung panahon na maibibigay sa kanila ay garantisadong walang pagkakaungusan, pare-parehas, sang-ayon na rin sa Fair Election Act. Kinakailangan walang mabigyan ng advantage sa bawat isa. Meron po ba kayong parang accounting na kung saan yung pati pag-iimbita sa mga kandidato
ay natutupad natin yung Fair Election Act na bawat isa ay equally na nabigyan ng pagkakataon. Maipakita, masabi ang kanilang advocacy. So yung visibility, hindi lamang doon sa pagbabayad ng political ads. Meron po ba kayong ganong dokumento na pwede naming makita para ganon makita namin na talagang balanse, pati yung pagbibigay po ninyo ng pagkakataon sa kanila na magamit ang inyong istasyon? Mr. Chair, sa pagkakaalam ko po, yung COMELEC po ang nagbabantay ng appearances po ng bawat kandidato during the campaign period kasi po may limitasyon yung number of minutes allowed per candidate. At lahat po ng election spending per candidate ay sinasubmit din po namin sa COMELEC. So lahat po ng records na tinutukoy nyo ay makukuha po sa COMELEC. Yun nga po, lahat po ba ng mga political ads na nagbayad ay bago ninyo tinanggap, na-submit nyo na kagad sa COMELEC para sa ganun, nakita niya antimano na sobra na si candidate X. Parang masyado yung nakilingan nyo si candidate Y, halimbawa. Ang rules po ng COMELEC are within 5 days kailangan isubmit po lahat sa kanila. Sa mga kapatid po, pag nakuha namin sa COMELEC yun, lilitaw na talagang parehas po ang pagkakahati ng panahon na ibinigay ninyo sa bawat kandidato na humiling ng pagkakataong magamit ang inyong istasyon. Yung rules po ng COMELEC ay may limitasyon sa bawat kandidato sa number of minutes po kung saan sila pwedeng lumabas sa media. So yung COMELEC po ang nagbibilang. Kung halimbawa, nakaligtaan po ng COMELEC yun, sa inyo po, dahil meron kayong ombudsman, hindi ba tinitingnan? Kasi kayo po nagsabi, meron kayong ombudsman eh. Sa panig nyo lamang po, nakikita na ba natin na naging parehas tayo? Pwede ba nating makita yung dokumento sa inyo kung meron kayo? Sige po, check namin lahat ng appearances po ng political candidates. Opo. Mr. Chair, bago po ako magwakas, kung maalala po ninyo, more than 2 weeks ago, nagkaroon po ako ng parliamentary inquiry. At doon sinabi ko po na nakita ko po na yung titulo ng ABS-CBN na isinumiti nila sa atin, yung una po nilang sinabit ay isang Xerox copy lang. Nung kumuha po ko ng electronic copy, ang inaasahan ko pong makuha, Mr. Chair, ay yung original copy. Kahit sino po ay inaasahan niya kapag ikaw ay humingi na sa Register of Deeds, ang makikita niyo pong ibibigay nila ay yung original copy. Yung pong salitang original copy, Mr. Chair, nakasulat po sa left margin ng titulo. Mr. Chair, makikita po ninyo yung dalawang magkapares na titulo. Ito pong bandang kanan po, yan po yung Xerox copy na tinanggap natin na una, bago po sila nagbigay ng electronic copy. Yung electronic copy po, ito yung bandang kaliwa. Mapapansin po nyo yung seal, medyo napingas po yung bandang unahan ng seal, dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, buo po yung seal ng kanan. Doon po makikita ninyo na merong sinopress na isang importanteng bagay. Makikita nyo may linya po doon sa may unahan ng natapyas na ulo ng seal. Nawawala po yung pinagkunan ng titulo na 125702. Ito po yung titulo ng ABS-CBN. Doon po sa sinubmit nila, 110731, malinaw po yun. Pero doon sa nakuha ko na po na kopya, na-suppress na po yun. Ito po ang nagiging problema, Mr. Chair. Nung tiningnan ko po yung pinagkunan na titulo, yung 110731, TCT 110731, mabibigla po kayo sapagkat iba po yung lugar na tinutukoy doon, parang barangay Bagong Nayon, at ang area po niya ay 42 square meters. Samantalang yung binigay po nilang titulo sa atin, meron po siyang area na about 44,000 plus square meters. Pagkatapos meron pong annotation sa bandang kanan ng titulo 125702, nakalagay PR 9606. Ang ibig po sabihin ng PR, provisional registration. Pwede po bang makapagbigay ang ABS-CBN kung meron kayong kopya ng provisional registration? Nakapagtataka po kasi, pagkatapos ng 53 taon, bakit hindi pa po kayo nakakuha ng titulo? Bakit? At saka bakit po yung, kung totoo pong merong provisional registration, bakit hindi po naka-annotate doon sa titulo ninyo? Dapat po naka-annotate yun.
Congressman Marcoleta, bago po sumagot ang ABS, naubos na po ninyo yung oras ninyo. Bagamat papayagan ko pong magbigay linaw ang ABS-CBN at kung hindi po kayo magiging masaya sa magiging sagot ng ABS-CBN, ay maaari nating pag-usapan itong talakayan na ito tungkol sa torrents titles po ng pagmamayari ng ABS-CBN sa Blue Ribbon Committee na po, Congressman Marcoleta. Kasi po- ABS-CBN? If I may be recognized, Mr. Chair. Opo, nirecognize ko na Sir. po kayo, ma'am. Yung pong hinihingi ni Congressman Marcoleta, wala po kaming sagot doon po sa PR number na sinasabi niyo po. Ma'am, yung hinihingi po kasi ni Congressman Marcoleta, pwede niyo po akong itama kung ako'y nagkakamali. Yan po kasi katibayan na kayo talaga ang may-ari po nung lote na kinatitirikan ng ABS-CBN. At Mr. Chairman. ilang beses na po na itinanong ni Congressman Deputy Speaker Marcoleta sa Committee Secretariat kung nasaan ba talaga yung original na torrents title po para mapatunayan na ang ABS-CBN talaga ang may-ari nung lote po na nababanggit. ABS-CBN? Mr. Chair, nung one of the first few hearings, we already brought the original copy of the title, which was already examined here, and we already submitted a certified true copy of the title before the COMSEC. Yes, Vice Chairman Mike Defensor. Mr. Chairman, for the record, nabanggit na po ni Deputy Speaker Marcoleta na iba po yung isinumbite na hindi po yun owner certificate to. Iba po yung sinubmit nila, Mr. Chair. Hindi ko po nakita yung original, kung may original. Ang nakita ko po yung Xerox copy. Pero Mr. yung Chair. Xerox copy po, ang sinasabi, duplicate. Deputy Speaker Marcoleta, sa palagay ko po hindi kayo masaya sa sagot ng ABS-CBN. Kaya gaya po ng nauna kong nabanggit ay maaari natin pag-usapan sa Blue Ribbon Committee yung usapin ng torrents titles ng ABS-CBN matapos po ang usapin sa prangkisa ng ABS-CBN. Pwede rin po, Congressman Mr. Chair. Marcoleta. Ang problema lang ganito, sapagkat walang closure po yung isang subject matter na diniscuss natin, ito po yung reacquisition ng properties ng ABS-CBN. Marirecall po ninyo na yung record ng first arbitration noong 1987, ito po yung nawawala. Pagkatapos ngayon, nakita natin, pati titulo, questionable po eh. Ang ibig lamang pong sabihin kasi nito, hindi po existido yung original title sa vault ng Register of Deeds ng Quezon City. Hindi po maliit na bagay po ito, Mr. Chair. Ito po, nandito po nakalagay ang transmitter, ang headquarters ng ABS-CBN. Kung hindi po nila palilitawin yung original title, questionably po yun. Alam po ba ninyo, dalawang titulo ng 125702? Isa sa kanila at saka sa isang mag-asawang Hunsay. Yun naman po ay 400 square meters. Napakarami pong duda nitong titulong ito eh. Mr. Chairman. Nakaano pa rin po ito, nakakonekta pa rin po sa prangkisa. Mr. Chairman. Naintindihan ko po, Deputy Speaker Marcoleta, ngunit kagaya po ng sinabi ko, kung hindi po nila maisumite, ang nakarecord po sa Secretariat na ilalagay po sa report ng joint committee ito ay hindi sila nakapagsumite ng original na titulo. At Mr. Chair. maaari po ninyong ayusin po yung records sa panahon po na maisasubmit po ninyo yung original na titulo. ABS-CBN? Mr. Chair, during one of the hearings, the original copy was already exhibited before this court. At any rate, we have submitted a copy of the certified true copy of the title issued by the Register of Deeds before the committee secretary. Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. Vice Chairman Defensor, pagkatapos po ikikilalanin ko si Congressman Sarate. Yes, Mr. Chairman, I'd just like to put on record that the Deputy Speaker is not satisfied with the record submitted and that we will continue the hearing on this particular case, the title of ABS-CBN, in furtherance of the verification of the Honorable Marcoleta in the Good Government Committee.
not anymore in the franchise committee. Thank you, Mr. Chairman. Yes, Congressman Sarate. Thank you, Mr. Chair. Much as I want to accommodate, no? Pero marami tayong mga kasamahan nag-aantay, no, na mag-interpellate pa. And gaya lang nabanggit ng lawyer ng ABS-CBN, I can recall na may pinakita silang titulo rito na original, na maluma na, and it was inspected, no? Tiningnan ng mga kasamahan natin dito, and they were required to submit a certified true copy, at andyan na yan sa secretariat. If some of our members are not satisfied, then so be it, no? But hindi totoo na hindi sila nagpakita rito ng original na kopya ng Mr. titulo. Chair, ang pinakita po nila Yes, is an Deputy Speaker owner's Marcoleta. duplicate certificate. Hindi po yun ang original copy. Pwede po bang Hearing suspended.